Wait, baka kailangan mo to. Now, verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Adonai Roy. Now, the word shepherd ay comes from the Hebrew word rohe or roy. Ang ibig sabihin ng roe ay pastol. Pero hindi ito kahit sinong pastol lang, kundi siya mismo ang may-ari. Siya mismo ang nag-aalaga. Siya mismo ang nagagabay. At siya mismo ang nagpoprotekta. So, ibig sabihin, ang Diyos ang may hawak ng direksyon natin. Siya mismo ang may hawak ng pangangailangan natin. Hindi tayo mawawala. Meron tayong gabay ng Diyos. Now, verse 2. He makes me lie down in the green pastures. He leads me beside the still water. Now, the word leads ay comes from the Hebrew word nahal. Nang ibig sabihin ng nahal ay maingat na pag-akay. Kahit hindi natin naiintindihan ang daan, alam ng Diyos kung saan niya tayo dinadala. Kahit hindi malinaw ang bukas, pero sa Diyos, sigurado ang patutunguhan natin. Now, verse 3. He restore my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Now, the word restore ay comes from the Hebrew word yeshuviv. Nang ibig sabihin ng yeshuviv ay pagbabalik sa buo. Hindi lang niya inayos ang sitwasyon natin, kundi inayos rin niya ang puso natin. Ibig sabihin, sa Kanya may pag-asa pa. Binubuo pa niya tayo. Now, verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. The word you are with me ay comes from the Hebrew word imadi atha. Ang ibig sabihin ay ang presensya niya. Kahit sa pinakamadilim ng laban ng buhay natin, kasama natin ang presensya ng Diyos. Now, how wonderful to say, I'm not alone. Kung may takot, tandaan natin, mas malakas ang kasama natin, ang Diyos. Now, verse 5. You prepare a table before me in the presence of my enemy. The word table ay comes from the Hebrew word shulkan o shalsan. Nang ibig sabihin ay simbolo ng pagpapala kahit sa gitna ng digmaan. May hinahandang kabutihan ang Diyos para sa atin. Hindi hadlang ang laban. May blessing na paparating. Na verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the day of my life. Now the word mercy ay comes from the Hebrew word chesed. Ang ibig sabihin ng chesed ay walang sawang pag-ibig ng Diyos. Kahit hindi tayo perpekto, patuloy siyang kumikilos para sa kabutihan natin. Hindi tayo hinahabol ng kapahamakan, kundi hinahabol tayo ng awa ng Diyos. At tandaan natin, ang sumulat nito ay si David. Isang pastol, naging hari, pero dumaan sa takot, pagkatalo, kasalanan, at matinding laban sa buhay. Try to imagine mga kapatid, hindi niya sinulat ang Psalm 23 habang komportable ang buhay niya. Sinulat niya ito bilang isang taong nakaranas ng dilim pero nakita ang katapatan ng Diyos. Habang binabasa natin ito, mararamdaman natin na hindi ito salita ng taong walang problema, kundi ito ay patotoo ng taong hindi iniwanan ng Diyos sa gitna ng problema. Kung ang isang tulad ni David ay nadumaan sa matinding laban sa buhay o anumang pagsubok sa buhay, pero nagsabi pa rin, The Lord is my shepherd, I shall not want. Tayo din, pwede rin nating sabihin na sa gitna ng gulo, may gabay ang Diyos. Sa gitna ng takot, kasama ko ang Diyos. Sa gitna ng kakulangan, may provision ang Diyos. Now surely goodness and mercy shall follow me all the day of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Now always remember, Jesus loves you, and I love you too. Sayonara.